Iran, inihahanda ang kanilang mga bagong armas na hindi pa nakikita ng publiko laban sa Amerika. Samantala, target naman ng Amerika ang Kharg Island ng Iran. Bakit ito importante? At Israel, naghahanda rin para umatake sa Iran. Pagulo ng pagulo, painit ng painit ang tensyon sa pagitan ng Amerika, Iran sa Strait of Hormuz. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? July 10 na tayo ngayon at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa namumuong tensyon sa pagitan ng Amerika, Iran. Kasali rin sa ating pag-uusapan ang Israel. 2 araw na mula nang mag-umpisang muling magbakbakan ang Amerika at Iran. Nauna kasing umatake ang Iran sa 3 mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz at ang naturang mga barko ay pag-aari ng Qatar at Saudi Arabia. Galit na galit ang Qatar, ganun din ang Saudi Arabia at dahil dito nagsagawa ng retaliatory strike ang Amerika at 80 targets sa Iran ang sapul na sapul. Wasak ang maraming daungan ng Iran, mga air defense system, maging ang kanilang surveillance ay winasak ng puwersa ng mga kano. Ngayon, dahil sa mga pangyayaring ito, ang magkabilang panig, Amerika, Iran, Israel, matindi ngayon ang kanilang paghahanda. May banta ang Amerika na magsasagawa na sila ng pag-atake sa Iran at mas matindi pa kaysa sa mga nauna nilang pag-atake. Ganon din ang sinasabi ng Israel, mas matinding pag-atake ang kanilang gagawin. Of course mga kaibigan, ganun din ang sinasabi ng Iran. At katunayan, naglabas ng pahayag ang Iran na ang mga sandata na kanilang gagamitin ay ang kanilang mga advanced weapon, mga high-tech at ayon sa Iran, hindi pa ito nakikita ng publiko. At ang Amerika naman mga kaibigan, maliban sa pag-atake, meron din silang espesipikong lugar ang tatargetin. Ito ay ang tinatawag na Kharg Island. Ang Kharg Island mga kaibigan ay isang maliit lamang na isla na pag-aari ng Iran. Pero kahit na ito ay maliit, pero napakalaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansang Iran. Dahil can you imagine, 90% mga kaibigan, napakalaki, ibig sabihin halos lahat ng mga oil na kakailanganin ng buong Iran ay nagmumula sa islang ito, ang Kharg Island. Maging ang kanilang mga export dito rin nila iniimbak. At yan ngayon ang target ng United States of America. Imagine nyo na lang kung gaano kalaki ang damage kung ito ay mawasak ng puwersa ng Amerika. At dahil importante ito sa Iran, of course, bantay sarado rin ito ng puwersa ng IRGC. Alam naman ito ng Amerika. Kaya naman masasabi nating matinding bakbakan ito dahil ang Kharg Island ay pinalilibutan ngayon ng napakaraming puwersa ng Iran. Mga matitinding puwersa yan mga kaibigan. At dahil matitinding puwersa ito, matitinding puwersa rin ang gagamitin ng Israel. Baka isali pa rito ang Israel. Kaya parang totoo ang sinasabi ni President Donald Trump at ng Iran at ng Israel na mga matitinding pag-atake ang mangyayari. Ayon sa ulat ng NDTV World, maliwanag ang statement ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon dito, Israel threatens to attack Iran with greater force amid US strikes. Minsan na ring sinabi ng Israel na kahit wala ang puwersa ng Amerika, ay magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran kahit na sila lamang mag-isa. Sapagkat iginigiit ng Israel na ang pagpapatuloy ng nuclear weapon project ng Iran ay hindi banta sa Israel lamang,
kundi ito ay banta sa maraming mga bansa sa Middle East. Kaya kahit wala ang Amerika, aatake pa rin daw ang Israel sapagkat nakasalalay sa kanilang pag-atake ang existence ng mga Hudyo sapagkat walang ibang pakay ang Iran sa kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon. Kahit na sinabi ng Iran na ito ay para sa depensa lamang, pero hindi ito pinaniniwalaan ng Israel. Ang patunay riyan ay ang mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ito yung Hamas, Hezbollah, Houthis at iba pa. Paano na lang kaya kung meron itong nuclear weapon? Kaya iginigiit ng Israel na kahit wala ang Amerika, aatake pa rin sila sa Iran. Lalong-lalo na ngayon mga kaibigan na nagsimula ng magpalitan ng pag-atake ang Amerika at Iran. Ayon sa Iran mga kaibigan, ay gagamitin na nila ang kanilang mga advance na mga armas na hindi pa nakikita ng publiko at pangako ng Iran na hindi makakaligtas mula sa kanilang puwersa ang mga base militar ng Amerika na nagkalat sa Middle East, kahit na sa Israel, kahit na sa Saudi Arabia. At upang patotohanan ng ating sinasabi, ang ating pruweba ay ang ibinalita ng The Jerusalem Post. Ang headline ay ganito: Iran possesses modern weapons that have not yet been used. Tested. Military source claims. Yan ang sabi mga kaibigan ng military ng Iran. Ang kanilang mga armas ay hindi pa raw nakikita, hindi pa raw natitest. At ito ngayon ang gagamitin ng Iran. Marami ang mga nagdududa. Maging si President Donald Trump minsan na ring binanggit na kung meron kayong nuclear weapon, gamitin nyo. Parang isang matinding banta. At kung sakaling totoo naman mga kaibigan ang sinabi ng military ng Iran na hindi pa ito natitest, siguro naman bagong-bagong armas ito. Sapagkat ang kanilang mga ballistic missiles na test na, ginamit na nga ito sa pag-atake. Ang kanilang mga drones, ang kanilang mga rockets, na-test na ito. Kung ganun, kung hindi pa ito na-test at hindi pa nagamit, hindi kaya ito nuclear weapon? Bagamat wala pang pag-amin ang Iran mga kaibigan na nakapagsagawa na sila ng nuclear weapon. Meron namang mga nagsasabi, meron bang magnanakaw na aamin? Baka naman nakagawa na ng nuclear weapon ang Iran at hindi lang ibinabalita. Kahit na kaliwat kanan ng ginagawang pag-atake ng Amerika at Israel sa mga nuclear facilities ng Iran, hindi natin maikakaila na hanggang ngayon ay meron pa ring mga nananatiling nuclear facilities ang Iran. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Israel, shout out po sa inyong lahat. Paki-comment nga po kung nariyan kayo. Sa aking mga kababayan na nasa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Jordan, sa Kuwait, UAE at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. Sana po ay nasa maayos ang inyong kalagayan, lalong-lalo na sa tensyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang panig ng mundo, manatiling updated sa mga pangyayari na gaya nito. Baka naman bago ka lang sa channel na ito o gusto mo ang ganitong mga contents, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So paano, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.